Isang mapagpalang umaga sa ating lahat, mga kapatid ko kay Kristo. Mula sa The Solid Rock Morning Devotion, isang kagalakan na muli tayo ay makapagbulay-bulay sa salita ng Panginoon sa umagang ito. Mga ilang minutong pagbubulay-bulay ng mga salita ng Panginoon upang papurihan at sambahin ang ating Panginoong Hesukristo. Ito ang ating pagkain sa ating mga kaluluwa sa araw-araw upang ang Panginoon ay lagi nating kasama at magpalain tayo sa lahat ng ating mga ginagawa. Ang ating pong pagninilayan ngayong umaga ay matatagpuan sa pahayag Kabanata 1, talatang 17 hanggang 18. Yan, ayan. Pahayag 1, 17 hanggang 18. Ito ang sinasabi. Huwag kang matakot. Ako ang una at ang huli. Ako ang buhay. Ako'y namatay, ngunit ngayoy buhay magpakailanman. Hawak ko ang mga susi ng kamatayan at ng daigdig ng mga patay. Pinagpala na po tayo sa pagkabasa at pagkarinig ng kaniyang mga salita. Tayo po ay manalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, kami po ay lumalapit at nagpakumbaba sa iyong harapan na humihingi ng kapatawaran sa aming mga nagawang kasalanan, Panginoon. Patawarin niyo po kami, O Diyos, at bigyan niyo po kami ng karunungan upang patuloy kaming makasunod sa iyong kalooban at gabayan niyo po kami sa lahat ng aming mga ginagawa. Aming itinataas sa inyo, Panginoon, ang aming mga kapatid, kaibigan na nasa banig ng karamdaman. Partikular na po ang iyong anak na si Kuya Ben Munson na may manaramdaman sa kanyang katawan, Panginoon. At si Pastor Adlawan, Panginoon. Panginoong Hesus, abutin mo po ang mga katawan nila upang sila, O Diyos, ay patuloy na magkaroon ng kagalingan sa tulong ng iyong banal na Espiritu, Panginoon. Upang sila, O Diyos, ay patuloy na makapaglingkod sa aming buhay na Diyos at sa kapwa. Tulungan mo po sila, O Diyos, na makabangon mula sa banig ng karamdaman. Maging ang mga kaibigan namin, hindi namin nabanggit ang kanilang mga pangalan, Panginoon. Maring hindi ko sila kilala. Lord, ikaw nakakaalam sa lahat ng mga nangangailangan ng kagalingan. Abutin mo po sila, O Diyos, at pagkalooban mo sila ng kagalingan, Panginoon. Haplusin niyo po ang kanilang pagkalooban ng panibagong lakas upang sila, O Diyos, ay muling makapaglingkod sa iyo. Patawarin niyo po ang kanilang mga nagawang pagkakamali at pagkalooban din ng kagalingang pangkaluluwa. Panginoong Hesus, amin ding idinudulog ang aming bansa. Nabigyan mo po kami ng tapang na ipaglaban ang tama at mamuhay
ng ayon sa iyong kalooban. Panginoong Hesus, idinadalangin namin ang aming mga leaders, O Lord. Naway ang tunay na batas, Panginoon, na hindi nila baluktutin, Panginoon. Tulungan mo po sila na mag-ayusin, ituwid ang mga batas sa lupa upang hindi nila ito, Panginoon, bigyan ng justification na baluktutin ang mga batas, Panginoon. Huwag mo hayaan, Panginoon, na babuyin ang aming mga batas dito sa lupa. Panginoong Hesus, tulungan mo po ang iyong mga leaders na inilagay sa mga posisyon ng bansang ito, Panginoon. Upang sila, Panginoon, ay magkaroon ng kaliwanagan na ipataw ang hustisya ng ayon sa kalooban at batas ng lupa, Panginoon. Totoo nga po, Panginoon, na ang batas sa lupa ay hindi patas. Pero ang batas mo, Panginoon, ang hustisya ng aming Diyos na buhay ay pantay-pantay. Kaya, O Lord, dalangin ko, Diyos, na maliwanagan nawa nila ang kanilang kaisipan at gamitin nila ng tama ang aming batas, ang hustisya ng batas dito sa lupa. Bigyan mo kami ng tapang, Panginoon, na muling ipaglaban ang tama at mamuhay ng ayon sa iyong kalooban. Sa iyo po namin ipinagkakatiwala ang aming bansa, O Diyos. Ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan, kaunlaran, at gabay sa bawat hakbang. Mangyaring alisin ang diwa ng pagkamakasarili, kayabangan, at katiwalian mula sa aming mga leaders, mga pinuno ng bayang ito. Hayaan silang magkaroon ng makadiyos na budi at integridad upang akayin ang aming bayan tungo sa masagana kaunlaran. Panginoong Hesus, amin ding inilalapit sa inyo ang mga kaibigan namin na magsisipasok sa kanilang trabaho. Ilayo mo po sila sa anumang kapahamakan, Panginoon. Sa mga pagsubok sa buhay, sa mga tukso, Panginoon. Bagkos sila po iyong proteksyonan sa lahat ng iyon upang sila, Panginoon, ay makapaglingkod sila ng diretso sa kanilang pamilya, sa kanilang kapwa at lalong-lalo na sa aming Diyos na buhay. Gayon din po, Panginoon, aming inilalapit sa inyo ang aming mga kaibigan na nagtatrabaho sa ibang bansa, ang mga OFW. Panginoong Hesus, ingatan mo sila. Ilayo mo po sila sa mga employer na mapagsamantala. Tulungan mo po sila, O Diyos, at huwag mo silang hayaan na sila ay patuloy na maltratuhin ng kanilang mga employer, lalong-lalo na, Panginoon, ang mga kasangbahay na nagtatrabaho sa ibang bansa. Ingatan mo po ang bawat isa at patuloy mo po silang gabayan, proteksyonan, bigyan ng lakas, bigyan ng tapang, Panginoon, upang ipaglaban ang tama. Lord, maraming salamat po. At patuloy ka naming tinataas, O Diyos, ang aming mga kaibigang mga senior citizen. Patuloy mo po silang bigyan ng kalakasan, Panginoon. Proteksyonan mo sila sa mga karamdaman. Lalong-lalo na ngayon, panahong ito, O Diyos, marami pong nakakasakit ng flu, Panginoon. Lord, Ikaw ang siyang magpuprotect sa mga anak mong ito.
ang kanilang mga nag-aalaga sa kanila. Ingatan mo din, Panginoon. Ilayo mo po sila sa anumang kapahamakan. Amin ang inilalapit, O Diyos, ang mga kaibigan naming nakahanap ng trabaho. Ito man ay lokal o abroad, naway makasumpong sila ng magandang trabaho sa tulong ng banal mong Espiritu upang sila, O Diyos, ay magkaroon ng hanap buhay. Amin ang inilalapit sa iyo ang aming mga kaibigan na nagmamigrate na sa ibang bansa. Nagmamigrate sila dahil sa kanilang mga trabaho, sa pamilya. Lord, ingatan mo sila sa lugar kung saan sila naninirahan. Gamitin mo sila bilang asin at ilaw upang sila, O Diyos, ay makaakay ng mga kaluluwa. Madadala nila sa iyong harapan sa buhay na walang hanggan. Pagpalain mo po ang bawat isa. Amin din inilalapit, O Diyos, ang mga kaibigan naming mga mangingisda. Naghahanap buhay sa karagatan. Ingatan mo sila, O Diyos, sa laot ng karagatan. Tulad ng pag-iingat mo sa iyong mga apostol na naroon sa laot ng ang malakas na hangin ay kanilang nararanasan at ito'y iyong pinahinto. Bigyan mo sila ng mga maraming mahuling isda, O Diyos, upang sila, Panginoon, ay patuloy na mabigyan ng maayos na buhay ang kanilang pamilya. Makaahon sila sa kahirapan, Panginoon. Gayonin po ang aming mga kaibigang mga magsasaka. Patuloy mo po silang ingatan, lalong-lalo na ang kanilang mga sakahan, Panginoon, ang mga pananim, dahil meron pong bagyong nakapasok sa aming bayan, sa aming bansa. Ilayo mo po sa kapahamakan ang kanilang mga pananim. Naway hindi mabahaan, Panginoon, hindi malandslide. Patuloy mo po silang ingatan, patuloy mong gabayan. Maraming salamat, Panginoon, sa lahat ng mga katugunan sa aming mga panalangin sa pangalan ni Jesucristo na aming Diyos at tagapagligtas. Amen at amen. Sinabi ng tinig na narinig ni Juan, isulat mo sa isang aklat ang iyong nakikita at ipadala ito sa 7 iglesia. Nang siya ay lumingon, nakita niya ang 7 gintong ilawan at sa gitna nila ay ang isang tulad sa anak ng tao, si Jesucristo, na may damit na mahaba, baluting ginto sa dibdib ng kanyang ulo at buhok ay kasimputi ng lana. Ang mga mata ay parang naglalagablab na apoy. Ang kanyang tinig ay parang ugong na rumaragas sa tubig at ang kanyang mukha ay parang araw sa tindi ng liwanag. Nang makita ito ni Juan, siya ay nadapa na parang patay. Ngunit hinawakan siya ni Jesus at sinabi, huwag kang matakot. Ako at ang huli. Ako ang buhay. Ako'y namatay, ngunit ngayoy buhay, magpakailanman. Hawak ko ang mga susi ng kamatayan at ng daigdig ng mga patay. Si Jesus ay maluwalhati at makapangyarihang hari, mga kaibigan. Ang larawan ni Kristo dito ay hindi na ang mapagpakumbabang anak sa sabsaban o ang naghihirap doon sa krus, kundi ang nabuhay na manguli at maringal na hari
ng kaluwalhatian. Ipinapaalala sa atin na si Jesus na ating sinampalatayanan ay buhay, makapangyarihan, at naghahari magpakailanman. Kapag nakakaranas tayo ng takot, mga kaibigan, o panghihina man lang, no? Alalahanin natin, si Kristo ay makapangyarihan, hindi talunan. Walang masyadong madilim o mabigat na problema na hindi niya kayang sindihan ng kaniyang liwanag. Ang 7 ilawan dito, mga kaibigan, ay sagisag ng simbahan. Sinabi sa talata 20 na ang 7 ilawan ay sumasagisag sa 7 iglesia. O 7 iglesia. O sa mas malawak na diwa sa lahat ng simbahan na tapat kay Kristo. At nasaan si Kristo o si Jesus? Nasa gitna ng mga ilawan. Ibig sabihin, ang Panginoon ay nasa gitna ng kanyang bayan. Kahit dumaan tayo sa pagsubok, pag-uusig, o kahinaan ng pananampalataya, hindi niya tayo iniiwan. Yun ang malinaw, mga kaibigan. Hindi niya tayo iniiwan. Kahit anong paman ang ating naranasan sa panahon ngayon. Diba? Naroon ang mga lindol, mga sakuna, baha, at lalong-lalo na ngayon, may korupsyon sa ating bayan. Hindi tayo iiwan ng ating Panginoong Hesukristo. Anuman ang kanilang gagawin sa ating bansa, hindi magkakaroon ng pagtatagumpay ang kadiliman sa liwanag. Yun ang totoo, mga kaibigan. No? Hindi niya tayo iniiwan. Si Kristo ay hindi malayo sa atin. Siya ay nasa gitna natin, mga kaibigan. Magtiwala tayo, manampalataya tayo na si Jesucristo ay lagi nating kasama. Ang sabi niya, huwag kang matakot. Huwag kang matakot. Ito ang unang sinabi ni Jesus kay Juan. At ito rin ang sinasabi niya sa atin ngayon. Huwag kang matakot. Sa harap ng kanyang kapangyarihan, si Juan ay natakot at nadapa. Diba? Ngunit, hindi siya hinayaan ni Jesus na manatili sa takot. Sa halip, hinawakan siya ni Jesus at sinabing, huwag kang matakot. No? Huwag kang matakot. Kapag tayo'y napuno ng takot sa sakuna, sa mga karamdaman, o sa kinabukasan ng ating bansa, sa ating mga anak, sa ating mga apo, maririnig din natin ang parihong tinig. Huwag kang matakot, anak. Ako ang buhay at kasama mo ako. Si Kristo ang may hawak ng susi ng kamatayan. Ako'y namatay, ngunit ngayoy buhay magpakailanman. Hawak ko ang mga susi ng kamatayan at ng daigdig ng mga patay. Ang ibig sabihin nito, mga kaibigan, ay walang kapangyarihan ang kamatayan sa mga nananalig kay Kristo Jesus. Yun ang totoo. Walang kapangyarihan ang kamatayan o kadiliman man, no, na ating nararanasan kung tayo
ay may pananalig sa ating Panginoong Jesucristo. Siya ang may huling salita, mga kaibigan. At siya ang nagbibigay ng buhay na walang hanggan. Kaya anuman, no? Anuman ang mawala sa atin sa mundong ito, ang buhay na kasama niya ay hindi kailanman mawawala. Sa pagbubuod ng ating pagninilay, mga kaibigan, ang kaluwalhatian ni Kristo, si Jesus ay buhay, makapangyarihan at maringal na hari. Ang presensya niya sa ating iglesia, sa ating simbahan, sa ating sarili, no? Siya ay nasa gitna ng kanyang bayan. Nasa gitna natin. Hindi niya tayo iniiwan. Kaya ang sabi niya sa atin, mga kaibigan, huwag kang matakot. O huwag matakot. Nasa kanyang mga kamay. No? Ligtas tayo kahit sa kamatayan. Kahit sa kadiliman ng ating bansang kinaharap ngayon. Sabi niya, huwag matakot. Kasi ang buhay na walang hanggan, si Kristo ang may hawak ng susi ng buhay at kamatayan. Si Kristo ang may hawak ng ating bansang Pilipinas na puno ng kadiliman sa panahon ngayon dahil sa mga isyu sa corruption. Ang Diyos ang siyang bahalang mag-aayos nito. Manalig lang tayo, mga kaibigan kong Pilipino. Yun ang totoo. Nalangin tayo. Panginoong Hesus, Ikaw ang una at ang huli. Ang buhay na nagtagumpay sa kamatayan. Sa gitna ng aming mga takot at kahinaan, ipaalala mo sa amin na Ikaw, O Diyos, ay nasa aming kalagitnaan. Liwanagan mo ang aming mga puso ng iyong kaluwalhatian. At palakasin mo ko ang aming pananampalataya. Naway maging ilawan din kami sa mundo at nagbibigay ng pag-asa at liwanag sa iba. Panginoong Hesus, pagpalain mo po ang iyong mga anak na patuloy na naglilingkod, nakikinig sa iyong mga salita, at lalong-lalo na yung mga sumusunod, Panginoon. Tulungan mo sila, O Diyos, na makabangon sa anumang karamdaman, makabangon sa kahirapan, at lalong-lalo na, O Diyos, ang aming bayan, ang bansang Pilipinas. Tulungan mo po ang iyong mga anak. Alam mo, Panginoon, sino po ang nagdadala ng kadilimang ito. Ikaw, O Diyos, ang siyang magbibigay sa kanila ng kaliwanagan upang ito, O Diyos, ang bansang Pilipinas ay magkaroon ng liwanag ng Panginoong Jesucristo, liwanag ng pusong dalisay na siyang nagbibigay kagalingan sa mga sakit sa lipunan. Maraming salamat po sa pangalan ni Jesucristo na aming Diyos at tagapagligtas. Amen. At